Umiispat nga ako ng video dito kaso bigla namang may umeksena. Aroy. O, diba nagulat pa nga ako sa pagsulpot dyan ng nanay ko. Tapos sumulpot din si ate, sinamahan niya yung bata na bibili ng ice candy. Then, pumunta naman kami neto ni ate sa palengke. Sabi ko bibili rin ako ng maliit na styro. Ilalagay namin doon ng mga ice candy na binebenta namin. Tapos ilalagay sa kila ate para kapag may bibili hindi na pabalik-balik sa bahay. Hindi naman malayong bahay namin sa kila ate pero nakakapagod din na pabalik-balik, lalo na kung nasa kila ate kami nakatambay. Sa akin naman wala ang pagod, basta pinagkakakitaan, okay sa akin ang napapagod. Parte naman talaga ng buhay natin ang pagod. Yo. Maliit na styro lang naman itong binili namin ni ate, worth 150 pesos. Okay na rin yan, dagdag income na rin itong pagtitinda namin ng ice candy habang waiting pa sa next journey. Uy, next journey talaga. Namimiss ko rin kasi mag-business kahit na maliit lang yan. Nakakatulong naman sa amin kahit papaano para makapag-ipon. Noon dati nga na nagtitindahan kami, super thankful talaga ako kay Lord kasi siya ang naging kasama namin at karami sa tindahan journey namin noon ni Mama. So, may mga bagay akong nakalimutan na i-appreciate at ipagpasalamat kay Lord noon. Now naman, na-realize ko na totoo nga pala napakabuti ng Diyos kasi hindi ko talaga akalain na may mga plano pala siya sa akin noon. Kaya ngayon, buong puso ko nang ipinapaubaya sa mga kamay ni Lord ang lahat. Ang gusto ko ay ang mga plano niya ang mangyari sa buhay ko at sa buhay ng aking pamilya. Kasi alam ko na kapag ang plano ni Lord ang hahayaan natin na mangyari sa buhay natin, kapag pinaubayan na natin sa Kanya ang lahat, ay magiging maganda ang resulta. Pagka-uwi naman galing palengke, ayan, nagligpit ako sa kwarto namin at nagwalis na rin. Kapag kasi hindi wanalisan yung mga alikabok ay makati sa balat. Pare-pareho pa naman kami ng mga kapatid ko na allergy sa alikabok. Uy, yaman yarn. At yan, ang simpleng kaganapan ng aming buhay. 세청해 주셔서 정말 감사합니다. 참 영상에서 만나요. 안녕.